Good morning mga batch. Ayan, sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano mag-start ng shawarmahan. So, andito tayo ngayon sa reprint. Dito tayo magpapagawa ng signage. Ayan. Share ko lang sa inyo, napakaganda pag mag-start kayo ng business, maliit man yan o malaki, is magpagawa na kagad tayo ng pangalan para kung sakaling mag-boom, is kilala na kagad yung business natin. So, tara, ipapakita ko sa inyo yung pinagawa nating signage. Ayan. Yan pinagawa natin. Umiilaw yan, kaya maganda siya. Sa magtatanong naman kung gusto nyo magpagawa ng mga signage or magpa-print, tarpaulin, mag-iwan ako ng link dito sa may comment section or dito sa screen na to. Ipapakita ko yung pangalan ng store nila. Ayan, reprint po. Mura lang po sila maningil, tsaka maganda na rin po yung quality. So, i-click nyo na lang yung link dito sa comment section. Ito yung ginawang bracket ni Kuya, mainit pa. Para medyo mas matibay talaga yung ang ating signage kasi dito natin ilalagay sa taas. Okay, tapos ng ating signage. Dito sa reprint tayo nagpagawa. Okay, i-unbox na natin itong binili nating shawarmahan. So, tara i-unbox natin. Sa magtatanong kung saan ko ito nabili, nabili ko ito sa Divisoria. Ayan, nakita ko siya sa online, tapos kinonta ko si Kuya. Mas maganda yung puntahan mo siya ng personal para iwas scam tayo dahil medyo may kamahalan to dahil umabot to ng 13,000. So pag may scam tayo, malaking bagay na yun. Kaya mas maganda kahit na mag-spend ka ng pamasahe, okay lang, at least sure ka na may item ka na darating sa'yo. Yan, iiwan ko na lang yung contact number dito ni Kuya sa comment section, tsaka yung address ng ng store nila. So ito yung mga kasama ng shawarma machine. Nabili ko to siya ng package 13,000. Ito yung kasama niya. Meron dito compartment sa likod ng shawarmahan. Merong regulator. Maganda to kasi may label na to siya. Ayan, may label siya para alam natin kung mauubos na ba yung gas o hindi pa. Tsaka safe to dahil automatic siyang nag-off kapag may singaw. Tapos may kasamang dalawang kutsilyo yan. Kailangan natin yan. Stainless siya. Maganda kasi may compartment sa likod ng shawarmahan. Tapos ito kasama yung tatlong lagayan ng mga gulay or mga sibuyas. Ayan. Yung plate, pinalitan ko to yung plate na to kasi mas pinili ko yung mas makapal para mas mas matibay. Tapos single burner lang siya kasi try pa lang naman to, kaya single burner ko lang muna. Kasi ito yung stick niya. Ayan, bakit nga ba kulong-kulong yung napili natin pagtitindahan kaysa dun sa store talaga? Mas pinili ko yung kulong-kulong dahil halos same lang din naman ng gastos or mas mura to. Tsaka yung kagandahan sa kulong-kulong is makapag-adjust tayo kung sakaling dun sa pagpupestuhan natin is matumal. Pwede tayong lumipat ng location para malaman natin ulit yung ng customer kung gusto ba talaga nila ng shawarma. Kaya mas napili ko yung kulong-kulong kaysa dun sa physical store kasi gagastos ka ng down payment, magre-renovate ka, tapos biglang tutumaling ka, so ang laki kagad ng lugi mo. Dito medyo magastos din kasi bibili ka ng motor, papagawa ka ng kulong-kulong, tapos yan yung signage din. So halos parehas lang, kaso lang mas makakapag-adjust ka nga lang dito sa kulong-kulong kasi lilipat ka ng pwesto. Ayan, so sa magpapagawa ng sidecar, ayan, iwan ko na lang yung contact number dito ni Boss J. Ayan, maganda yung pagkakagawa ng nila ng kulong-kulong kasi sobrang tibay dahil hindi tinipid sa materyales. Hindi ako nag-endorse ng nila, hindi ako bayad, pero in-endorse ko lang kasi napakaganda talaga ng pagkakagawa. So ayan, hanggang dito na lang muna. See you sa pagtitinda na talaga ng sa pag-start talaga ng pagtitinda.
Ngayon, so pinakita ko muna yung mga gamit na nabili ko at saka kung saan ko pinagawa. So ayan, may part 2 tayo. So see you.